Good morning and welcome po sa inyong lahat. I am Lydia Ramos, an ECMI Outreach member. Talakayin po natin ang ating paksa sa umagang ito, pag-aaral buhat sa aklat ni Mateo. Ayon po sa Mateo 27:54. Ang nasusulat po ay ganito, nasindak ang opisyal at ang mga kawal na nagbabantay kay Jesus nang maramdaman nila ang lindol at nasaksihan ang lahat ng nangyari. Sabi nila, tunay na siya ay anak ng Diyos. Let me set the stage here. The verse of Matthew 27:54, it is about the crucifixion story of our Lord Jesus Christ. Ito po, naganap ang isang lindol at nagdilim ang kapaligiran sa ikatlo ng hapon, katanghalian tapat nung namatay ang ating Panginoong Hesus. At ito po ay nasaksihan ng higit na nakakarami mga taong nakapaligid doon, pero ang katanungan po natin ay ganito. Ano at bakit ang centurion ang binigyang pansin o sentro ni Mateo sa aklat niya, partikular sa verse na ito? Ang kasagutan po dito ay ganito, sapagkat dahil sa pagkamatay ng ating Panginoong Hesus, hindi lamang ang mga Hudyo ang naligtas, kundi pati ang mga hentil na gaya natin, na naniniwala at nagpapahayag ng tunay na sampalataya kay Jesus. Ang pangalawang katanungan po natin ay ganito, sino nga po pala yung tinatawag na centurion sa pangapanahon na iyon? Ang kasagutan po ay ganito, ang centurion po ay isang Roman military commander or official. Ang pangalan po sa pagkakataon nito ay si Longinos na mayroon pong 100 sundalo under his command, present and on duty during Christ's crucifixion. Siya po ay kinatatakutan at kinamumuhian ng mga Hudyo. Ang pangatlo po nating katanungan ay ganito. Sabi din po sa verse na ito ni Mateo na natakot ang centurion. Ano po kayang klaseng takot ang bumabalot sa centurion? Saan kaya natakot ang centurion na ito? Ano ba ang kinakatakutan niya? Ito po ba ay dahil sa namalas na yung lindol o pagdilim ng kapaligiran? Ang kasagutan naman po dito sa aking nabasa ay ganito, dahil po sa takot niya sa Panginoong Hesus. Nakita ng centurion ang lakas na taglay ng kapangyarihan ng ating Panginoong Hesukristo. Nauutusan ng Panginoon ng kalikasan at hindi rin kayang isipin o arukin ang kanyang kapangyarihan ni numan. Walang nakababali sa anumang gugustuhin at gagawin ng Panginoong Hesus. At ang huli po nating katanungan ay ganito, bakit po kaya biglang nagbago ang centurion na tahasan niyang pinahayag na ang Panginoong Hesus ay anak ng Diyos? Ang kasagutan po naman dito, ang pahayag na po nito ng centurion ay dahil sa napatunayan po ng centurion na si Longinos ang kapangyarihan at katotohanan. Meron ang Panginoong Hesus. Ang kinatatayuan ng centurion ay malapit lamang po kung saan andon ang krus na pinagpapakuan ng ating Panginoong Hesus. Siya na rin po ang nagpatunay na patay na ang Panginoon nung tinusok siya ng sibat sa tagiliran. Ang aral po natin dito na masasabi ko ay hindi po tayo dapat mabalot ng takot, lalo na sa dumarating natin panahon ngayon, church age. God wants us to be filled with faith, hope, and trust, not fear. Thank you and God bless everyone.